evening po sa lahat. So, praise be to God po. Happy New Year po sa lahat. So, unang Wednesday po natin for the year of 2022. So, salamat sa Diyos po na umabot tayo sa 2022. Alam po natin na by God's grace lang po yun. Na kung ba tayo nabubuhay, kung ba tayo nagigising, kaya marapat dapat lamang po na papurihan, mahalin ang ating Panginoon dahil siya po ay tapat. Okay po? So, mapagmahal na Diyos. So, bago po tayo magsimula ay good evening po pala kay Sister Cheryl, kay Sister Dems, Sister Marie, Sister Che, Sister Angel, kay Sister Shane, saka Sister Maria Fe. At sa mga a-attend pa po mamaya. Kung hindi ko po nabanggit, pasensya po kasi hindi ko nakikita lahat po minsan sa cellphone. Bago po tayo mag-umpisa po sa pag-aaral ng salita ng Diyos, tayo po ay umawit. Yung kanta po is yung pinakinggan natin kanina, Sa'yo. Okay? So, baga, minsan kasi 'di ba pag New Year, parang o kaya Pasko, lagi natin iniisip, ano kaya matatanggap ko? Puro ako. Na kung tutuusin po, ang dapat po nating iniisip, it's all about God. It's all about Jesus Christ. Na dapat po ialay natin yung buhay natin, okay? Para kay God. Okay, sa'yo, para kay God yan po, anak po. So, kantahin po natin tong awit na to galing sa ating puso na inaalay natin sa ating Panginoon. Sinend ko po sa group chat po natin sa DFC Bidok Singapore. Saka ganun din po sa DFC Clementi Singapore yung lyrics. Okay po? So ipi-play ko na lang po dito at sabayan niyo po ako awitin natin to para sa ating Panginoon. Sa'yo lahat maging ang aking sakit puso ay hindi Tanging pag-ibig sa'yo ay handog ko liban sa buhay kong nanggaling sa'yo. Kung ano man sa sandali, ito'y tangan. At mga bagay na tinuring kong yaman, hindi pa rin sapat ang iyong loob sa'yo. Sa'yo lahat ang pagsamba't luwalhati. Maging ang pinakamainam kong awit ay aawitin sa'yo. O Diyos, ang aking isipan ay pagharian at sa aking puso ay hindi lumalaho tanging pag-ibig sa'yo. Ay handog ko liban sa buhay kong nanggaling sa'yo. Kung ano man sa sandali, ito'y tangan. At mga bagay na tinuring kong yaman, hindi pa rin
sapat sa amin na nararapat sa'yo. Hallelujah. Maraming salamat po, Ora Bashia Radadashikaya Rababa. Maraming salamat po, aming Diyos Ama, sa buhay na binigay niyo sa bawat isa sa amin na nanggaling lamang sa iyo. Huraba akasaya rababa shia rababa ka. Maraming salamat po sa pagmamahal niyo, Lord, na nagbigay buhay sa amin, God, nagbigay po ng pag-asa sa bawat isa sa amin, nagbigay ng hininga sa bawat sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, God, sa mga tulong, God, na ginawa niyo sa amin, God, sa buhay na binigay niyo sa amin, Panginoon. Maraming salamat po. We know, God, that is only by your grace, Panginoon ko, na nakasurvive kami victoriously. It's only by your grace, and God, we're bringing back all the glory to you alone. Panginoon, patawarin niyo po kami sa anumang pong karumihan, kasalanan na nagawa namin, sinadya o hindi man po sinadya. Kami po ay nagpapakumbaba, Lord, at humingi po kami ng kapatawaran at paglilinis po sa pamagitan ng banal na dugo ng inyong anak na si Yesu Kristo. Forgive us from all the wrongs, God, that we have done, known and unknown. Cleanse us with the holy blood of your Son, Jesus Christ. And Holy Spirit of God, you are always welcome in our midst. Welcome ka po sa puso namin. Manahan ka nga po sa puso namin forever, God. Ikaw po ang maghari sa puso at isipan namin, God, na lahat po ng iisipin namin, sasabihin namin, gagawin, God, namin, Panginoon, ay naayon po sa inyong banal na kalooban. Ikaw nga po ang manguna sa amin sa pag-aaral namin ng inyong salita, God. Empty all of us of ourselves, God, but fill us with thy Holy Spirit, God, na ikaw po ang magpapaliwanag at magsasabi sa amin ng inyong pong salita, God. At tulungan niyo po kami, o banal na Espiritu, na maisa puso at maisa buhay ang inyong mga salita. At tulungan niyo rin po kami, God, na ma-share ang inyong magandang balita, Panginoon, sa mga kilala namin. Panginoon, kami po ay nagtitiwala sa inyo sa pagsama niyo, Panginoon, kung sa pagbabagong gagawin niyo sa buhay namin na naayon sa inyong kalooban. In Jesus Christ, we pray. Amen. Hallelujah. Thanks be to God. So, good evening po ulit sa lahat. So, naka-record na ba ako? Sorry. Yan. So, yun. So, praise be to God po. So, binanggit ko nga kanina, so Happy New Year po. So, try ko na lang po i-shortcut po yung sa message. So, alam po natin na kapag New Year, ako po kasi dati, nung iba pa po yung relihiyon ko dati, laging sinasabi sa amin nun dati na, dapat meron kang New Year's resolution. Isusulat namin kung ano yung mga bagay na gusto namin baguhin sa sarili namin, ano yung mga bagay na gusto namin marating, anong bagay ang mga gusto namin mangyari. Tapos, nasulat lang namin yun, pero gagawin namin kunyari yun, mga 1 week, after few months, few weeks, makakalimutan, babalik sa dati. So, pero ngayon po, na tayo po ay mga bagong nilalang ng ating Panginoong Diyos, hindi lang po natin siya isinusulat sa papel at kalilimutan. So, ito po sa bagong taon na to at sa mga darating pa pong taon na ibibigay sa atin ng ating Panginoong Diyos, hayaan po natin na si God ang magturo sa atin ng mga babaguhin sa buhay natin. Hindi po tayo. Kasi mahirap kapag po tayo yung talagang gagamitin natin kakayanan natin na magbago, mapapansin po natin yung babalik at babalik pa rin sa dati. Pero kapag si God po yung nagbago ng buhay natin, nagbago ng puso natin, ibang pagbabago po yun, forever yun. Kaya nga po, doon ko na nasabi ko ngayon, kung wala akong isusulat na New Year's resolution. Kasi si God na ang pinapaano ko na, Lord, ikaw po magsulat sa puso ko. Ikaw po magsulat ng buhay ko, Lord. Ikaw po ang gumawa ng pagbabago na naaayon po sa kalooban mo. Kaya po pag si God ang gumawa po nun, mapapansin natin, bakit nagagawa ko yung mga bagay na naaayon sa kalooban ng Diyos? Kasi hindi na po tayo yon. Yung banal na Espiritu po na sumasama na sa atin. Kaya napakahalaga po, yung New Year's resolution po natin, isa lang isulat natin siguro, Lord, yung kalooban niyo po ang maganap. Tapos kung ano yung kalooban ni God, yun po ang gawin natin. Ano po? So, ibig sabihin magagawa natin yun, hindi dahil po sa kakayanan natin, hindi sa tulong ng mga tao, pero po sa kakayanan ng ating Panginoon Diyos at sa pagmamahal ng ating Panginoon Diyos. Ano pa? So, ngayon po, babasa po tayo dito sa Bible po na sinend ko po sa inyo sa Isaiah chapter 43 verse 19. Okay po? So, basahin niyo po sa group chat po natin. Kung mag-isa lang po kayo sa room, saka kung pwede niyo pong bigkasin. Ako po lagi sinasabi yon. Kung maaari po natin bigkasin, out loud. Okay, na maririnig natin pabalik sa atin yung salita ng Diyos, mas maganda po. Okay pa? Pero kung hindi naman po kayo pwedeng magsalita ng malakas ngayon, kahit po sa puso natin, basahin natin. Okay pa? So, basahin po natin sa Isaiah chapter 43 verse 19. Ang salin po lahat ng babasahin natin ay ang salita ng Diyos.
Sabay-sabay po natin basahin sa verse 19 ng Isaiah 43. Dahil bagong bagay na ang gagawin ko. Ito'y nangyayari at nakikita ninyo. Gagawa ako ng daan at mga bukal sa disyerto. Amen. Mga bagong bagay. Okay, so si God pala ang gagawa ng mga bagong bagay. Kaya po wag po natin iasa yung sarili na yung mga pagbabago sa sarili natin na kaya ko to. Hello po, good evening po Pastora Ketch. Good evening po. Good evening po. Wait ko lang muna po. Pero po, good evening po. Salamat po. So, yun. So, ibig sabihin, ang nagsasalita dito ang ating Panginoong Diyos. Ang sabi ni God, dahil bagong bagay na ang gagawin ko. So, ibig sabihin, si God ang gagawa. Hindi po tayo. Okay po? So, kaya ibig sabihin, kung si God ang gagawa, iasa natin, dumepende tayo sa Diyos. Ibig sabihin na lahat ng mangyayari sa buhay natin na dati wino-worry natin na saan kaya kukuha ng pambayad ko sa utang ko? Saan kaya kukuha ng pangkain ko? Saan kaya yung ganito, ganito? Ano kayang gagawin ko? Ganito ang nangyayari sa mga buhay-buhay. Huwag po tayong matakot kasi yung gagawa, hindi tayo. Kasi po tayo may limitasyon. Kasi pag inasa natin sa sarili natin, alam natin na, ay, baka mali ang gawin ko. Ay, baka kulang. Ay, ganito. Kumbaga, hindi kasi siya perfecto. Pero pag nalaman pala natin na ang gagawa, kapag sinorender natin ang gagawa ng mga bagay na yon, na bagong bagay na yon, ay si God, meron po tayong confidence. Meron po tayong pag-asa na tama ang mangyayari sa buhay ko kasi si God ang gagawa. Ano pa? Kaya nga po yun, pasalamat ko kay God. So, alam niyo naman po siguro kung hindi niyo pa po alam. So, nag-resign na po ako sa work. Pero, ang pasalamat ko kay God, bago po ako nag-resign sa work, so kumbaga wala akong trabaho sa ngayon, pero okay lang. Kasi po, bago po nangyari yon is, yun po, napakahalaga po talaga ng babad tayo sa presensya ni God. Kasi bago man nangyari sa akin yung mga pagsubok, medyo marami po talagang pagsubok nangyari sa buhay ko, ang sobrang pasalamat ako sa Diyos na nakakilala ako sa Kanya. At ganun din po ang bawat isa sa atin. So, ang ipasalamat natin na Lord, maraming salamat na kilala kita. Kasi pag kilala po natin ang ating Panginoong Diyos, kahit anong bagyo, kahit anong lungkot, kahit anong mga balita na marinig natin, andun po yung kapayapaan na binibigay ni Jesus Christ. Kaya nga po yung mga katrabaho ko, mga kaibigan ko, mga dinalaw ko sila, sabi nila yung iba po, kumbaga under depression yung iba, nakakalungkot po. Pero kumbaga, minsan nga, ang parang ine-expect nga nila na parang, kumbaga, yung sa situation ko, na parang ako yung malulugmok, na kausap nila ako malulugmok. Pero salamat sa Diyos na yung banal na espiritu, siya nagsasabi sa akin ng ipapayo doon sa mga tao based doon sa testimony nangyari sa buhay ko. So, ibig sabihin po, lahat pala ng bagay na nangyayari sa atin, may purpose si God. So, kumbaga na-share ko sa kanila na, nung sinabi sa akin ng kaibigan ko, na nagkasakit siya, may sakit siya, yung ganyan, may sakit. Sabi ko, nagpapagaling si God. Ako rin, dumaan ako sa ganyang bagay. Piniray ko kay God, sabi ko, sobrang ng hirap na dinaanan ko. Pinagaling ako ni Jesus Christ. Kaya naniwala ko, sabi ko, may pag-asa kay God. Makapangyarihan si God. So, then, kumikilos na ang banal na espiritu, tinatouch yung heart nila habang nag-uusap kami. Sinabi niya sa akin na mahirap daw yung mga sa financial. So, praise be to God, sinabi ko rin sa kanya na, alam ko, maghihirap ako if ever, kunyari sa mga pagsubok na darating, pero sa hindi ako natatakot. Kasi alam ko, sabi ko, ko, kung tutuusin bago dumating tong situation na to, nagpray ako talaga kay God. Pero sabi ko, every time magbubukas ako ng Bible, ang lagi sinasabi ni God sa akin, I will never leave you, nor forsake you, I will provide for you. Sabi ko, kaya naging kalakasan ko at kapayapaan ko si Jesus Christ. Sabi ko, kaya ikaw, kung sabi ko, ano man sitwasyon na nangyayari sa buhay mo, sabi ko, dumepende ka kay God. Kasi sabi ko, si God, alam niyo kung anong ginagawa niya, siya yung kapayapaan natin. Tapos doon ko na kumbaga nagsasalita ako ng mga bagay na hindi na ako. Kasi dinidepende ko na, kasi before ako pumunta doon sa kaibigan ko, lagi ko pinipray na sa ko, Lord, ikaw ang magsalita. So, ganun din po tayo. Kung ibig sabihin, kung may pinagdaraanan man po tayo, mahirap o hindi man mahirap ang pinagdaraanan natin, pag sinurrender mo siya kay God, si God ang gagawa. At ano po yung gagawin ni God? Victory po for God's glory. Ibig sabihin, yung mga nangyayari sa buhay natin, huwag po tayo malugmok, ay, ganito, ganito. Hindi po. Labanan natin yung mga problema natin sa pamamagitan ng makapangyarihang salita ng Diyos. Kasi po makapangyarihan si God eh. Kung may pinagdaraanan naman po tayo, gusto lang ni God ipakita na nakaya ko, dumepende ka lang sa akin. Okay po? At darating yung mga
mga darating yung time na hindi lang ako, ang bawat isa po sa atin, yung mga pinagdaraanan po ng bawat isa sa atin, kapag dumipende tayo kay God, ang sino nga sabi, may mga bagong gagawing bagay si God. Ibig sabihin, yung negative, God will turn it into positive. Yung lungkot, gagawin ni God na kasiyahan. Yung kalugmukan, yung kawalan, bibigyan po ni God ng kanyang kayamanan. Bakit? Kasi si God, God siya. Kahit ano man po nangyayari sa buhay natin, yun lagi ko sinasabi eh. Sabi ko, kung may nangyayari man sa akin, sabi ko, si God, God pa rin siya. Nasa trono pa rin siya, yung pagmamahal niya hindi nagbabago. Kapag yun po yung pinanghawakan natin, hindi tayo panghihinaan ng loob. Magkakaroon po tayo ng pag-asa, magkakaroon tayo ng kapayapaan. Sabi ko sa kaibigan ko eh, sabi ko alam ko, hindi ko man matupad lahat ng pangarap ko, hindi man ako yumaman gaya na pinangarap ko, sabi ko ang nagpapasalamat ako kay God, nagkaroon ako ng kapayapaan kay Jesus Christ. Na sinabi ko sa kanya na kung tutuusin, sabi ko sa totoo lang, ang mahalaga sa buhay ng bawat tao, si Jesus Christ. Siya magbibigay ng kapayapaan. Tapos yun, so praise be to God, nakapag-pray po kami ng pag-accept kay Jesus Christ kasi yung iba po kasi is ibang relihiyon. Tapos yun, praise be to God, habang pauwi, tapos nag-message sila, na sabi nila na, yun nga, na parang natanggal yung bigat sa loob nila, na nagkaroon sila ng kapayapaan. Bakit? Hindi po ako yun. Kasi gumawa ang banal na espiritu. Ang ibig sabihin no, na kapag magsalita pala tayo at hahayaan natin na ang banal na espiritu ang kumilos, yun po yung tunay na katagumpayan. Hindi yung ma-promote ka sa trabaho na ay dapat ma-achieve ko to, ganitong edad ko, dapat ganito na yung pag-aari ko. Hindi po. Ang totoo pong katagumpayan, ang totoo pong kapayapaan, ang totoo pong kayamanan ay makapagdala po tayo ng mga tao kay God. Yun po yung tunay na kapayapaan. Kung may trabaho ka man po, praise be to God. Okay? Ginagamit po yun ni God para mag-provide ng pangangailangan natin, pero wag natin itutok yung buhay natin sa kayamanan sa mundo. Okay po? So, ang bawat isa po sa atin, kayang gamitin ni God. Pero ang tandaan natin, magpapakumbaba, and bago ka magsalita, bago ka gumalaw, Lord, your holy will be done. Okay po? For the glory of God po yun. Ito'y nangyayari at nakikita ninyo. Amen. Hindi man natin sabihin ng iba, sis, wala akong makita eh. Puro problema ang nararamdaman ko. Ganito, ganito, ganito. Lagi ako pinapagalitan ng amo ko. Inhale, exhale. Humihinga ka, buhay ka, makapangyarihan Diyos. Ang hininga na po na yan, galing yan kay God. At karapat dapat lang siya purihin. Bakit? Lagi ko sinasabi, nung umalis ako sa company, sabi ko, lagi niya kino-compare. Sis, iniwan mo tong sahod mo na to, ganito, ganito, ganito. Iniisip ko, sa totoo lang po, isa pong testimonya, dati po, sobra po talaga sakit na nararamdaman ko physically. So, praise be to God. The moment po, ewan ko, pero praise be to God po, every time na kasi sobrang mahihain po ako noon. Hindi mo ako mapapasita, hindi mo ako mapapashare tungkol kay God. Mahihain, sobrang mahihain ako. Pero every time po na binibigyan ako ng lakas ng loob ni God, ibig sabihin hindi siya galing sa akin kasi nga hindi ako ganun. So, every time po na ang banal na espiritu na po ang kumikilos para magsalita at mag-testimonya, pakunti-kunti po talaga, parang alam mo yun, parang thorn in the flesh. Basta every time na mag-testify kay God, every time na parang may tinatanggal na sakit. So, ibig sabihin po, may mga bagay na nasa atin is yung mga binigay ng kaaway para po hindi tayo makagalaw para sa kaharian ng Diyos. Pero ang like ko iniisip, hari ang Diyos ko. So, ibig sabihin, ganun po rin tayo. Kung feeling mo, teka lang, hindi ako makakilos, hindi ako makapag-share ng word of God, ang sakit ng lalamunan ko, tandaan mo po, hari ang Diyos natin. Okay po? So, ibig sabihin, kahit anuman pong pinagdaraanan po natin, huwag ka matakot na i-share si Jesus Christ. Kasi po, makapangyarihan siya. We rebuke all evil spirit in the mighty name of Jesus. At sa pagdesisyon ko po sa paglilingkod kay God, tinatanggal ni God lahat ng mga balakid sa buhay ko at lahat ng papuri po yun sa ating Diyos. So, ganun din po sa bawat isa sa atin. May trabaho ka man o kahit nasaan ka man po, maglingkod po tayo kay God. Okay po, ang tanda natin, ang gagawa, sino? Si God. Okay? So, kailangan lang na po natin isuko yung buhay natin kay God. Gagawa ako ng daan at mga bukal sa disyerto. Sis, imposible yun ha. Gagawa ng daan at bukal sa disyerto, walang imposible sa Diyos. Okay po? So, kumbaga iniisip mo, teka lang, yung situation ko na to, sobrang hirap nito, parang wala nang mangyayari sa buhay ko. Meron po. Iasal po natin sa Diyos na makapangyarihan, kaya ni God lahat.
Okay po, so kailangan natin sa taong ito, sa mga darating pang taon, tandaan natin na laging merong bagong magandang bagay na mangyayari sa buhay natin basta kasama natin ang Diyos at siya po ang kikilos, kaya lahat po ng kapurihan lagi natin ibabalik kay God. Okay po? So next is sabi sa 2 Corinthians o 2 Corinto chapter 5 verse 17. Basahin po natin, sinend ko rin po yun sa group chat. 2 Corinto chapter 5 verse 17. Ang sino mang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, binago na siya. Amen. So, ibig sabihin, hindi lang pala bagay yung kayang baguhin ni God, pati tayo. Tayo na nilalang ay kayang baguhin ni God. Sister, nabago ni God yung situation ko, nabayaran ko yung utang ko. Praise be to God. At sister, kaya ka rin pong baguhin ni God. Ibig sabihin, lahat po tayo ay nasa proseso ng pagbabago. Wala pong pwedeng magmalaki. Perfect na ako, sister. Ay, alam ko na yan, sister. Memorize ko dyan ni Sister Revelation. Praise be to God kung memorize po natin. Pero ang pagbabagong sinasabing dito ni God is yung sa puso. Yung pagbabagong sa puso na kung gaano mo kamahal si God na willing kang isurrender ang buong buhay mo para sa Kanya. Ibig sabihin, yung alam mong hindi ikaw, magbabago ka para sa Diyos. So, ibig sabihin, ay sister, sa totoo lang, may mga patotoo po yan. Alam po, ang bawat isa sa atin dito, kunyari po si Sister Shane. So, praise be to God. Lagi sinasabi sa akin ni Sister Shane dati, pag magkausap kami, praise be to God, alam ko po na kumbaga na anointed na siya ng Holy Spirit, pero ang laging kinakatakutan niya, mag-lead ng prayer, magsalita. Pero, nung sinurrender niya po yung buhay niya kay God, binago siya ni God. Hindi tao ang nagbago sa kanya kasi nakakilala siya deeply kay God. Ibig sabihin po, ang bawat isa sa atin ito, meron pa parang kayang baguhin si God. Okay? So, andun pa po rin tayo sa proseso na sis, nagpipreach na ako, praise be to God. Pero meron pa rin pong kailangan tayong ipabago kay God. Habang nandito po tayo sa mundo, makakaranas po tayo ng mga pagsubok, makakaranas po tayo ng mga temptation, kaya nga dapat sinusurrender natin every second ng buhay natin kay God. Kasi ibig sabihin, hindi tayo nagmamalaki, lagi tayo nagpapakumbaba na Lord, kailangan po kita. Okay po? So lagi natin sinasabi na Lord, kaya nga lagi po yan inaano ko sa prayer at ini-encourage ko po na i-pray natin kay God na God, renew my heart, body, spirit, and soul to the one that pleases you. Ibig sabihin, Lord, hinahayaan ko po na ang buong buhay ko, puso, isipan ko, kaluluwa ko, espiritu ko, Lord, baguhin nyo ng naayon sa kalooban nyo. Ibig sabihin, na inaano mo na, Lord, alam ko po na meron pa akong pagkakamali. Linisin niyo po ako na maging bukal at puro ako sa inyong harapan. Bakit? Kasi we honor and glorify God. Na tinitingnan mo si God na napakataas, napakalinis, napakabanal. Kaya nga lagi natin sinasabi na, Lord, ayusin niyo po ang puso ko. Okay pa? So, ibig sabihin, kapag nagpabago tayo kay God, surrender, susundin natin si God. Pag sinabi ni God, okay, anak, nakita ko anak, nagchichismis ka pa rin. Nakita ko anak, may tampo ka pa rin sa kapatid mo o sa nanay mo o sa kaibigan mo, sa amo mo. Nak, gusto kong baguhin ang puso mo. Ngayon, di ba pinray natin na Lord, baguhin mo ako? Sundin natin si God. Okay po? So, ibig sabihin, dapat yung espiritu mas parang lamang siya sa flesh. Ibig sabihin, ang sinusunod mo yung Holy Spirit of God. Kung yung flesh mo galit pa rin, hindi. Turuan mo ang katawan mo, ang isip mo, sundin mo ang ating Panginoong Diyos. Ibig sabihin, nilalabanan mo siya. At makapangyarihan po ang banal na espiritu, kaya po, paano ba mananalo ang espiritu sa flesh? Kapag tama po yan, finifeed natin ang ating espiritu ng salita ng Diyos. Yun po yung nagpapalakas. Yung lagi kang nasa harapan, presensya ng Diyos. Kasi pag finifeed mo siya na finifeed, anumang temptation, anumang kadiliman na nakikita mo, hindi siya makakapasok sa iyo. Bakit? Puno ng kaliwanagan yung puso mo. Napakahalaga po ng puso para sa ating Diyos. Okay po? So, lagi natin i-pray na, Lord, baguhin niyo po ang puso ko na maging bukal at malinis sa harapan niyo, na magawa ko po ang naayon sa kalooban niya. Okay po? So, pray natin na, Lord,
Baguhin niyo po kung nasa pangit na sitwasyon ka sa buhay, Lord, alam ko, naniniwala, nananampalataya po ako, kaya niyo pong baguhin ang sitwasyon sa buhay ko na maging maayos ang kalagayan ng pamilya ko, maging maayos ang kalagayan ko sa trabaho, maging maayos ang kalusugan ko. Lord, sinabi niyo sa inyong salita na kaya niyo baguhin ang bagay. Naniniwala po ako. Lord, naniniwala po ako, Lord, baguhin niyo po ang puso ko. Lord, mahiyain po ako hindi po kita ma-share sa pamilya ko. Lord, baguhin niyo po ako na magamit niyo po ako na iyong nilalang para po sa inyong kalulhatian. Naniniwala po ako. Bakit? Kaya ni God. Lahat ng sinabi ni God, kaya niya. Makapangyarihan siya. Okay pa? So next is last. Ang sabi po doon, sa Isaiah chapter 43 verse 21. Yung pinakalas po, basahin natin lahat. Sila ang mga taong aking nilikha para sa akin at para magpuri sa akin. Sino dito ang tao? Lahat tayo tao. Lahat tayo po nilikha ng ating Panginoong Diyos. At nilikha tayo ni God para sa Kanya at para magpuri sa Kanya. Ibig sabihin, lahat pala na yon, yung mga bagay, yung nilalang, lahat po yun para sa kapurihan ng Diyos. So, ibig sabihin kung ano mang ibibigay sa atin ni God, gamitin natin yun para kay God. Para magbigay ng kapurihan kay God. Itong buhay na to, nandito to for a purpose. Hindi lang po tayo parang lumitaw lang na sa mundo para kumita lang ng kumita, magtrabaho na magtrabaho, mag-stress na mag-stress, hindi po. The very reason na kinreate tayo ni God ay magamit niya para bigyan siya ng kapurihan, para ibalik ang mga taong nilalang niya sa presensya niya. At ang bawat isa po sa atin ito, salamat sa Diyos. Bakit po? Kung bakit ka nandito, bakit naririnig mo po yung salita na to? Dahil isa ka sa tinawag ng Diyos. Okay po? So wag natin malitin sarili natin, sis, hindi ko pa kaya. Hindi po natin kaya, pero kaya ni God. And we can do all things through Jesus Christ who gives us strength. Makikita nyo po, iba po talaga pala yung feeling ng naglilingkod ka kay God. Nanggaling sa puso mo. Na nakikita mo yung mga tao na naliliwanagan sila sa sitwasyon sa kadiliman dahil kay Jesus Christ. Kaya rabasika saya rababaka saya rabaka. Uko rabasiya rabaka saya rabaka. Napakalaga po. Sorry, emotional. So, ibig sabihin po, parang nung naglalakad ako, iniisip ko, siguro iniisip ng tao na ganito, ganito, ganito. Pero sabi ko, Lord, pag umuwi ako, pag may nasishare na ako tungkol kay God, sabi ko, God, this is more than $1 million. Na hindi sa akin kayang ibigay ng employer ko, hindi sa akin kayang ibigay ng mundo. Ang makita ko yung mga tao na maglilingkod kay God, na nagmamahal kay God. So yun po, iba po yung ligaya na makikita natin kapag nakita natin yung mga tao po na nakakilala sila kay God. Bakit? Kasi kahit umalis man po tayo na, kahit yung paglabas ko ng pinto na yon, kahit yung tayo po, pag alis mo sa tinawagan mo, pag alis mo dun sa lugar na yon, sa mga kausap mo, kapag na-share mo si God sa kanila, kapag alam mo na pumasok si God sa puso nila po, sobrang gandang gift yon na ibigay natin sa tao. Kaya wag po natin next time po, pag mag-iisip ka ng mga ano kayang gift na ibibigay ko, si God, si Jesus Christ. Yun po yung pinaka-best na gift na mabibigay natin sa tao. Kasi po, si God po ang magbibigay sa kanila ng kapayapaan, ng kagalingan, ng kasiyahan na hindi pwedeng kayang ibigay ng mundo. And in God's time po, so wag po tayo mag-worry na sa mga nangyayari sa buhay natin. Anyway po, may magandang buhay po na naghihintay sa atin sa kalangitan, sa kaharian ng Diyos. Magpatuloy lang po tayo. So, sa New Year na to, anumang pong pagdaanan, tiwala lang kay God. Anumang sitwasyon, kayang baguhin ni God. Kahit anong bang kalagayan ng puso mo, kaya rin po yung baguhin ni God. Lahat po kayang baguhin ni God. Everything will be new in God's perfect will, way, and time po. Kaya magtiwala lang po tayo sa ating Panginoon Diyos. Tayo nga po ay manalangin. Hurabasika syarabasaya rabakasaya rababu. We praise you, Abba, Father, Lord Jesus Christ, and our Holy Spirit. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay na binigay niyo sa amin nang galing sa inyo para lamang sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po sa grasya, maraming salamat sa pagmamahal, maraming salamat sa pag-asa, maraming salamat, God, sa lahat-lahat, Lord. Every good things comes from you and let it be only before you. Abba, Father, by the power of your Holy Spirit in the mighty name of your only Son, Jesus Christ, itinataas ko po ang bawat isa sa amin, ang bawat
puso, kaluluwa, isipan ng bawat isa sa amin, God. Baguhin niyo po kami, God. Make us a new creation, God, na naayon sa puso niyo, Panginoon ko. Baguhin niyo mo po ang mga sitwasyon sa buhay namin na maging maayon para sa puso niyo, Panginoon ko. At Panginoon ko, nagtitiwala po kami, Lord, na ang pagbabagong gagawin niyo po, God, ay para sa inyong kaluwalhatian, Panginoon ko. At hindi lamang kami, ganun din po ang pamilya at mga mahal namin sa buhay, God. Ukura akasayara akasayara bakasayara dodosoyara baka. Ukashayara basiyara daka. Open the heaven in the mighty name of Jesus Christ and fill each and one of us, O Holy Father God, with thy Holy Spirit, God, and help us see your light, God, that there is beauty in the kingdom of God. We worship you, Abba, Father, Lord Jesus Christ, and the Holy Spirit. You alone be lifted high and glorified to the ends of the earth, Father God. In Jesus Christ's name, amen. Hallelujah. Praise be to God. Amen. So, praise be to God po. So, kailan pa close ko lang sa records. So, all glory to Jesus and God our Father, Lord Jesus Christ, and our Holy Spirit. God bless